Makapagluto na nga ng almusal. Nak, may pupunta dyan na 20 katao. Dyan daw sila mag-aalmusal. Ikaw na bahala, nak, ha? 20 na katao? Ito, lit-lit lang nito. Alam ko na. Ayan. Ito naman corn beef. Ayun. Lumaki na rin yung corn beef. Makakasya na to sa 20 na katao, ha. Lutuin ko na to. At dahil nga naghihiganti na nga itong mga dilata nga natin, kaya makakasigurado nga ako na makakapag-almusal nga yung 20 katao na pupunta nga dito sa amin. At hindi nga lang basta-bastang almusal ang gagawin natin sa mga higanting dilata nga na to, kasi gagawa nga tayo ng kakaibang almusal. Inumpisan ko na nga hati-hatiin nga ng pahaba nga itong giant spam nga natin, tapos kinuha ko na nga itong napakarami naming cheese. Hinati ko nga lang yung cheese nga natin katulad nga din dun sa ating lunch on meat, tapos agad-agad ko na nga pinagtutusok dito sa barbecue stick. At makakasigurado nga ako na magugustuhan nga to ng 20 katao na pupunta nga dito sa amin, kasi favorite ko nga to. Gumawa na nga lang ako nitong mixture para nga doon sa gagawin nga natin, tapos dali-dali ko na nga pinunta dito sa aking giant kawa. Nilagay ko na nga itong 1 galon nga natin na mantika from oily, at ito nga talaga yung best nga na gamitin nga mantika kapag magluluto ng maramihan. Kaya kung isa nga po kayo sa nangangailangan nga lagi ng maraming mantika, tapos gusto nyo nga po yung quality na mantika, try nyo nga po tong oily. At dahil nga kailangan nga na nakalubog nga sa mantika ngayon lulutuin nga natin, kaya ilalahat ko na nga itong 1 galon nga nating mantika. At corn dog nga po yung naisipan ko nga na gawin dun sa ating giant na lunch on meat, kasi ito nga talagang sa tingin ko masarap na gawin doon. At isa nga talaga sa maganda kapag meron ko nga sobrang laking kawa katulad nga nitong kawa ko, ay talaga mabilis mong naluluto yung mga niluluto mo dito, dahil nga kayang-kaya niyang lutuin ng sabay-sabay. Kaya madali ko na nga lang naluto nga itong mga corn dog nga natin, kaya nailagay ko na nga agad sila dito sa aking large na bilao. At dahil naluto na nga natin yung higanting lunch on meat, ito namang higanting corn beef ang lulutuin natin. At dahil napakaraming corn beef nga neto, talagang hindi nga lang isa ang gagawin natin yung putahe nga dito, talagang dalawa. Kaya naman inumpisan ko na nga iprito nga itong mga patatas nga natin, tapos after ko nga maprito, sinunod ko na nga rin itong mga carrots. At pagkatapos ko nga maprito nga itong patatas at carrots, nagumpisa na nga rin ako ditong mag-isa. At yung gagawin nga nating luto dito sa corn beef ay talagang first time ko nga lang gagawin, kasi napanood ko nga lang siya at talagang nagulat ako kasi pwede palang gawin yun sa corn beef. Kaya naman dali-dali ko na nga nilagay itong mga corn beef nga natin dito. Talagang hindi ko nga inubos yung isang lata, kasi meron pa nga tayong gagawin isa pang putahe. At para nga masalong sumarap, naglagay na nga ako dito ng liver spread, tapos sinundan ko na nga rin yadyadan nga ng cheese, tapos nilagay ko na nga rin itong mga capsicum natin. At panghuli ko na nga nilagay yung pinrito nating patatas at carrots, tapos okay na, meron na tayong kalderetang corn beef. Para naman nga sa susunod nating putahe, nagtunaw nga lang ako ng cheese dito nga sa ating evaporated milk, tapos nilagay ko na nga rin dito itong ating corn beef. Pinag-combine ko nga lang sila hanggang maluto, tapos maya-maya nga lang din isinalin ko na nga siya dito nga sa lagayan, tapos kinuha ko na nga itong ating mga nachos chips. Gagawa nga kasi dahil dito ng corn beef nachos, kaya dali-dali na ako naglagay dito ng sibuyas, ng kamatis, ng pipino, tapos nilagay ko na nga rin itong ginawa nating sauce. At talagang dinamihan ko nga talaga yung lagay, kasi napakasarap nga nitong ginawa ko ng sauce para dito sa ating nachos. At finally nga napagkasya nga natin yung 2 dilata para nga sa 20 katao. Ganito nga karaming naluto natin. Meron tayong nalutong kaldereta, nachos, at ito nga ang corn dog. O diba, kasya naman pala ang 2 dilata para sa 20 na katao, pero dapat meron ka ring magic para maging higante rin yung mga dilata na yun. Magluluto nga ako ngayong araw ng isang damakmak na giant fried chicken dito sa aking dream kitchen, at samahan nyo nga ako kasi pamimigay ko nga ito. Amazing! Ito na ata yung pinakamaaga kong gumising sa tala ng buhay ko, kasi sobrang excited ko nga ngayong araw dahil nga dito. Ngayong araw na nga kasi yung unang pagluluto ko nga dito nga sa aking dream kitchen, at talaga sobrang excited ko nga kasi hindi para sa amin ngayong lulutuin ko dito. Kaya naman pagdating nga dito sa amin nga nito mga pinag-order nga namin ng mga buong nga manok, kaya agad-agad ko na nga inalis nga sa balot para nga mahugasan ko na. Sobrang dami ko nga talagang pinagbibili nga ng mga manok, kasi talagang sobrang dami nga rin natin papakainin. Kaya naman nung nahugasan ko na kay mga manok, agad-agad ko na nga rin pinaghahati nga to, kasi kailangan nga natin maging butterfly nga tong mga manok. Hindi nga kasi natin nahati-hatiin nga tong isang buong manok nga na to, talagang isang buo natin siyang lulutuin. At buti na nga lang talaga pinag-aralan ko nga mag-butterfly nga ng isang buong manok, kaya hindi na nga ako nahirapan. At isa nga rin sa factor nga kung bakit nga sobrang bilis ko nga rin itong nagawa, dahil nga rin dito yung sa akin dream kitchen, kasi napakalaya ko nga nakakakilos dito. At after nga 100 million years na butterfly ko na nga lahat nga itong mga isang buong manok, kaya naman agad-agad ko na nga niready itong mga mantika, kasi ilalagay ko na sila dito sa aking giant kawa. Sa sobrang laki nga kasi nitong kawa ko, kailangan ko na nga agad maglagay nga ng mantika para nga maya-maya nga uminit na. Alam ko nga nakukulangin nga itong mga mantika na pinabili ko sa sobrang laki nga nitong kawa ko, kaya nagpabili pa nga ako dito sa amin. At habang hinihintay ko nga yung dagdag mantika, ni-ready ko na nga rin dito nga yung pang-coat ko nga para nga sa ating gagawin giant fried chicken. Naglagay nga lang ako dito ng napakaraming flour, tapos sinundan ko na nga rin yung paglalagay nga nitong paminta. At meron pa nga ako ditong
nilagay ng mga iba't ibang pampalasa para sumarap nga lalo nga itong ating gagawin na giant fried chicken. Pagkatapos nga dito, kinuha ko na nga rin itong dalawang tray nga namin na itlog na nabawasan nga kasi nawawala nga yung 5 piraso. Kaya naman kung magkukulang nga itong mga itlog nga na ito na ilalagay nga natin dito, talagang magpapabili na nga lang ako ng dagdag. At talagang hindi nga lang ako excited nga dito nga sa gagawin ko, talaga pati mga kasama ko dito sa bahay talagang excited na rin sila. At maya nga lang din dumating na nga rin itong mga dagdag na mantika nga na pinabili ko para nga talaga dito sa ating giant kawa. Hindi nga kasi pwede na onting mantika nga lang yung ilagay natin dito sa aking giant kawa kasi yung lulutuin nga natin ay kailangan nakalubog nga sa mantika. At nung okay na nga yung mantika, hihintayin na nga lang natin yung uminit. At habang hinihintay nga natin uminit nga yun, ay sinimulan ko na nga rin yung pagkukoat nga dito sa ating mga manok. Nakita ko nga lang tong idea nga na to na one whole fried chicken nga na to sa online, kaya naisipan ko nga na ito yung unang lulutuin ko dito sa aking dream kitchen. At after nga 100 million hours nga natapos ko na nga rin silang i-coat at ready na nga silang iprito. At nung pwede na nga silang iprito, agad-agad ko na nga rin silang pinag-swimming dito sa aking giant kawa. Pumutol na nga rin ako ng dahon ng saging at inilatag ko na nga dito kasi dito ko nga ilalagay yung mga niluto natin. Oras na maluto na nga sila. At sa sobrang excited ko nga na maluto to talaga, mayat maya nga akong ahon ng isa, tinitignan ko nga kung luto na pero hindi pa pala kasi kailangan talaga golden brown sila. Kaya naman nung nakita ko na nga golden brown na sila at sinabi nga ng tito ko na okay na at pwede na nga silang iahon, ay agad-agad ko na nga rin silang pinagkukuha. At talaga laking tuwa ko nga pagkaahon ko nga nitong niluluto nga natin kasi tignan nyo talaga napakalaki nga nitong fried chicken. At sigurado nga ako na hindi lang nga matutuwa yung mga pagbibigyan nga natin nito, talaga mabubusog pa nga sila ng sobra. At buti na nga lang talaga napakalaki nga ng kawa ko kasi talagang napakabilis nga natin silang naluluto dahil nga lahat nga sila napapagsabay-sabay natin maluto. Kung maliit nga lang kasi naluto rin yung gagamitin nga natin sa pagluluto nga nito, talagang aabutin nga tayo ng siyam-siyam. At maya-maya nga lang din naluto na nga rin natin itong mga giant fried chicken nga natin at ngayon naman ay magsasayang naman tayo dito sa kahawa. Sa sobrang dami nga kasi natin kailangan na kanin, talagang hindi namin kaya isayang yun sa kusina nga namin, kaya nakapag-desisyon nga ako na dito namin isasayang yun sa kawa. At dahil nga sa kawa magsasayang at napakaraming bigas yung isasayang, talagang hindi ko nga kayang gawin yun na talaga nakakatakot kasi baka nga mahilaw ko o talaga malata ko yung kanin. Kaya naman tinawagan nga namin yung pambato dito sa bayan nga namin pagdating nga sa pagsasaing nga sa kawa, at ito nga si Kuya John at talagang napakagaling nga nito magsaing sa kawa kasi siya nga yung tinatawag lagi kapag nga may mga handaan dito. At talagang basic nga lang dito kay Kuya daw yung pagsasaing dito sa kawa, kaya naman hinayaan ko na nga siya doon at pumunta na nga ako dito sa mga naluto nga natin ng mga giant fried chicken. At sa isang one whole fried chicken nga ikinat ko nga lang siya ng 4. Kaya talagang makakasiguro nga ako na itong kakainin nga nilang fried chicken ay pwede pa nga nilang kainin mamayang gabi dahil sa sobrang laki nga. At sa lahat nga ng proseso nga ng pagluluto nga nitong one whole fried chicken nga na to, talagang dito nga ako sobrang nag-enjoy sa pagkakain. At buti na nga lang talaga malalaki nga itong mga chicken nga na nabili ko, kaya talagang malalaki nga rin yung mga hiwa at gayat na nagagawa ko. Katulad nga nito, talagang kasize na nga na mukha itong nagayat ko na to. At talagang hindi ko na nga namalayan na natapos ko na nga yung paggagayat at naluto na nga rin nga itong kanin, kaya pwede na nga tayo magbalot nga dito at para may pamigay na nga natin siya. At talagang dito nga ako sobrang na problema dahil nga sa sobrang lalaki nga ng gayat natin dito sa mga chicken, talagang hindi nga sila kasya dito sa styrofoam na binili namin. Kahit nga kasi anong gawin nga namin sara dito sa styrofoam, talagang hindi namin siya masara sa sobrang laki nga nitong fried chicken. Kaya naman hinati nga namin sa dalawa tsaka namin nilagay, tapos binawasan nga namin ng onti nga yung kanin nga para talaga masara nga itong pinaka-styrofoam. At para mapabilis na nga namin mailagay nga lahat sa styrofoam, may nagpatulong na nga ako dito nga sa mga kasama ko para nga matapos na nga kami. At ganyan nga karami yung mga laman nga nitong isang styrofoam, kaya sigurado ako na mabubusog nga talaga sila dito. At habang nagbabalot nga sila, iniwan ko nga muna silang saglit kasi sabi ko nga iinom nga muna ako nitong herbal capsule na iniinom ko, at ito nga yung power cells. Simula nga kasi nung uminom nga ako nitong power cells, talagang hindi ako nauubusan lagi ng energy. At sa totoo lang po, talaga nung uminom ako nito, talagang ang tagal ko nang hindi nagkakasakit. Noon nga talagang lagi ako nagkakatrangkaso, pero nung uminom nga ako nito, talagang naramdaman ko nga na parang lumakas nga yung resistensya ko. At hindi nga lang ako uminom nga nito sa bahay, talagang buong pamilya nga kami talagang uminom nga nitong power cells. At punong-puno nga rin ng mga natural na ingredients nga itong power cells na kayang makaiwas sa mga sakit katulad nga ng mga diabetes, pneumonia, hypertension, cardiovascular disease, at cancer. Kaya talagang hindi kami napagod nga makapag-repack nga nitong 160 pieces nga na pagkain. Kaya naman nung natapos na nga kami makapag-repack, kaya agad-agad na nga kami bumiyahe para maibigay na nga namin itong mga niluto namin pagkain. At sa mga
nagtatanong nga po kung saan nga po ako probinsya, nandito nga po ako sa Occidental Mindoro at talaga Mindoreño po ako. Dito po ako nag-aral ng napakahabang ang panahon simula nung bata nga po ako. Dito nga po ako tumira. At dito nga po natin ibibigay mga naluto ko nga pong pagkain dito nga po sa mga kababayan ko, mga katutubong mangyan. Kada meron nga kasi ako natatanggap mga na blessing, talaga sila ngayon pinupuntahan ko at sa kanila ako nag-share ng blessing. Sobrang sarap nga kasi talaga nilang bigyan nga ng kahit ano nga, kasi sobrang na-appreciate nga nila kahit ano yung ibigay mo, talagang natutuwa sila. At sana nga talaga yung marami pa nga sa akin pumasok ka na blessing para hindi nga lang itong pagkain nga may bigay ko nga sa kanila at napakarami pa nga iba na talaga makakatulong sa pamumuhay nila sa araw-araw. Ito nga kasi isa sa mga pangarap ko nga talaga noon nung walang-wala pa nga talaga ako na talagang makatulong, makapagbigay ng mga pagkain dun sa mga talagang nangangailangan. At mukhang nasarapan nga sila talaga dito sa naluto ko kasi kita-kita ko nga talaga sa mukha nila na talaga nag-i-enjoy nga sila sa pagkain na hanggang pag-alis nga namin ay nagdi-thank you sila. Amazing!